Kung ikaw ay mahigit 60 taong gulang na, mag-ingat ka dahil may fama karaniwang binibili ang maraming retirado na kala nila ay magpapagaan ng buhay nila. Pero sa huli ay pinagsisisihan lang nila at nauubos ang kanilang pensyon. Sa video na ito, isa-isahin natin ang mga pagbiling ito at kung bakit dapat mo itong iwasan ngayon pa lang, lalo na sa gitna ng mga issue sa SSS pension updates at lumalalang pension concerns dito sa Pilipinas na direktang nakakaapekto sa ating mga senior. Kaya kung pakiramdam mo para sa mga retirees at future pensioners ang channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe ngayon dahil dito mo unang malalaman ang mga importanteng update at practical na gabay para masigurong hindi masasayang ang pinaghirapan mong pensyon, nandito ka na. Ang taon na yon na matagal mong pinaghandaan, pinagpaguran at pinangarap ang retirement. Matapos ang dekada ng pagtatrabaho, ng pagbabayad ng utang, ng pag-aalaga sa pamilya, sa wakas ay nasa kamay mo na ang kalayaang iyon. Walang alarm clock, walang boss, walang deadline. Ikaw na ang nagtatakda ng iyong sariling oras. At sa diwang yon, natural lamang na gusto mong gantimpalaan ang iyong sarili. Gusto mong i-enjoy ang buhay na hindi mo naabot noong abala ka pa. Gusto mong gastusin ang iyong pinaghandaan. At doon mismo, sa sobrang sigasig at sa sobrang galak ng bagong kabanata ng buhay, doon nagsisimula ang pinakamagastos na pagkakamali ng karamihan sa mga retirado. Hindi ito storya ng mga taong walang disiplina. Hindi ito storya ng mga walang pinag-aralan o walang karanasan sa buhay. Kundi ito ang storya ng mga matalinong tao, ng mga mapagmahal na magulang at lolo't lola, ng mga taong buong buhay nilang iningatan ang kanilang pinaghirapan, at pagdating ng retirement, nagpagamit sa isang bagay na tila natural at normal, ang gumastos para sa sarili nila. Ang problema ay hindi ang paggastos mismo. Ang problema ay ang uri ng paggastos. Ang mga pagbili na sa simula ay parang magandang desisyon, ngunit sa bandang huli ay nagiging pinakamalalim na panghihinayang ng kanilang buhay retirado. Pag-usapan natin ito ng buong katapatan. Walang judgment dito. Ito ay babala. Isang maawaing babala mula sa mga karanasan ng libu-libong retirado na nauna sa atin. Ang unang bagay na madalas na pinagsisisihan ng mga retirado ay ang pagbili ng malaking bagong bahay o ang pag-upgrade ng kanilang tirahan nang hindi maingat pinag-isipan ang lahat ng gastos na kasama nito. Naiintindihan natin ito. Matagal kang nagtrabaho sa isang bahay na sapat lang o sa isang lugar na malapit sa trabaho mo, pero hindi naman talaga ang gusto mo. Ngayon na may oras ka na at may ipon ka, tila perpekto ang pagbili ng mas magandang bahay, mas malaki, mas moderno, mas maayos, o kaya gusto mong lumipat sa probinsya o sa tabing dagat o sa lugar na matagal mo nang pinapangarap. Ay hindi sunong stimengin mama ang pakiramdam na iyon. Pero narito ang katotohanan na hindi sinasabi ng karamihan. Ang malaking bahay ay nangangahulugang malaking gastos na hindi natatapos. Hindi lang yung mortgage o yung cash na ibinayad mo, kundi yung buwan ng maintenance, yung ari-arian tax na patuloy tumataas, yung utility bills na mas mataas kumpara sa liit ng dati mong bahay, yung muling-muling pagkukumpuni ng mga bagay na sira, at yung pagkakataong napunta ang iyong pera sa semento at tiles, imbes na sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Maraming retirado ang nagsasabi, pagkatapos ng 3 o 4 na taon, na ang kanilang pinakamalaking pinaghinayangan ay ang pagbili ng mas malaking bahay dahil nag-iisa na pala sila roon. Ang mga anak ay may kanya-kanyang buhay, ang mga apo ay paminsan-minsang bumibisita, at ang malaking bahay na puno ng silid ay naging simbolo hindi ng tagumpay, kundi ng kalungkutan. At kasabay noon ang patuloy na pagtanggal ng pera sa kanilang ipon para sa mga gastos na hindi nila inaasahan. Ang tamang tanong bago bumili ng bagong tahanan sa retirement ay hindi, kaya ko ba itong bayaran? Kundi, magiging masaya ba talaga ako dito sa susunod na 10 taon? At mayroon pa bang matitira sa aking ipon pagkatapos ng lahat ng gastos? Ang ikalawang bagay na madalas pinagsisisihan ay ang pagbili ng mamahaling sasakyan, o minsan ng dalawang sasakyan. At alam natin ang dahilan. Buong buhay kang nag-iingat, naglalakad sa murang kotse o naghihintay ng jeep at bus. Ngayon ay oras mo na.
Gusto mong maranasan ang comfort ng magandang sasakyan. Gusto mong maramdaman ang luxury na hindi mo naabot noong nagtatrabaho ka pa. At hindi naman masama ang gusto mo. Ang masama ay ang hindi na ipipigil na pagbili ng sasakyan na lampas sa tunay na kailangan mo nang hindi inisip kung gaano ito kamahal panatilihin. Isipin mo, ang bagong sasakyan ay hindi lang ang presyo nito sa dealership. Kasama rin doon ang insurance, ang registration, ang gasolina, ang regular na maintenance, ang mga hindi inaasahang repairs, at ang mabilis na pagbaba ng halaga nito sa loob lang ng ilang taon. Ang isang mamahaling sasakyan na binili mo sa retirement ay maaaring kumuha ng malaking bahagi ng iyong ipon sa loob ng 10 taon. Pera na sana ay maaaring nagbigay sa iyo ng mas maraming karanasan, mas maraming pag-aaral, mas maraming alaala kasama ang iyong pamilya. May isa akong kilalang retirado na bumili ng brand new na SUV nang mag-retire siya. Sabi niya sa akin, naisip ko, sapat naman ang aking ipon, kaya naman. Pero pagkalipas ng 5 taon, nagsimula siyang magsalita ng iba. Nagsimulang lumabas ang mga gastos na hindi niya inaasahan, ang health expenses niya at ng kanyang asawa, ang isang emergency sa pamilya, at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng lahat. Ang kotse, sabi niya, ay naging pabigat. Ito ang sinasambit ng maraming retirado. Ang sasakyan ay mabilis mong mararamdaman ang bigat kapag hindi na kayo tugma sa iyong sitwasyon. Ang ikatlong pinaghinayangan ng maraming retirado ay ang mga regalo at tulong na ibinibigay sa mga miyembro ng pamilya ng walang hangganan, ang tinatawag nilang ATM syndrome. Hindi ito sinasabi ng may kasamaan o kahiya-hiya, kundi may pag-iingat at pagmamahal dahil ito ay isa sa pinakamahirap na bagay na talakayin. Ang mag-asawa o individual na may retirement savings ay madalas na nagiging pinagkukunan ng pera ng buong pamilya. Ang isang anak na may problema sa negosyo, ang isang apo na kailangan ng tuition, ang isang kapatid na may emergency, ang isang pinsan na hinihingan ng pautang, at dahil mahal mo sila at dahil may pera ka o mukhang may pera ka, hindi mo masabing hindi. Ito ang isa sa pinakamagandang katangian ng mga Pilipino, ang pagmamahal sa pamilya, ang pagiging bukas palad, ang pagtulong kahit may sakit na sariling sikmura. Pero ito rin kapag walang hangganan ang maaaring kumain sa iyong kinabukasan. Ang katotohanan ay ang iyong retirement savings ay hindi isang bangko na may walang katapusang pondo. Ito ay isang limitadong halaga na kailangan mong alagaan para sa natitirang taon ng iyong buhay na maaaring 10 taon, 20 taon o higit pa. Kapag ibinigay mo ang malaking bahagi nito sa iba, kahit sa mga taong tunay mong minamahal, ang nananatili ay ikaw na walang sapat na pondo para sa iyong sariling pangangailangan. At ang pinakamasakit na bahagi, ang mga taong tinulungan mo ay madalas na may kakayahang harapin ang kanilang sariling hamon, kailangan lang nilang matuto, habang ikaw na dapat ay pahinga na at ligtas na ay nagsisimulang mag-alala kung may matitirang pera para sa iyong gamot bukas. Ang ikaapat na pagbili na madalas pinagsisisihan ay ang mga timeshares, investment properties na hindi pinalitan ng tamang pag-aaral at mga negosyong sinimulan ng walang sapat na karanasan o plano. Ito ang uri ng paggastos na parang investment sa simula, parang hindi gastos kundi pamumuhunan. Ang timeshare na mura lang naman ang monthly pero walang totoong flexibility. Ang lote o kondo na binili dahil sabi ng isang kaibigan ay mabilis tumaas ang halaga, pero hindi naman inaral ang lokasyon, ang developer at ang aktwal na demand. Ang maliit na negosyo, tindahan, food stall, franchise na sinimulan dahil may oras naman na ako at kailangan ko ng pang-araw-araw na kinikita, pero hindi naman inaral ng mabuti ang realidad ng negosyo. Hindi lahat ng investments ay masama at hindi lahat ng negosyo sa retirement ay nabibigo. Ang punto ay ang karamihan sa mga retirado ay gumagawa ng malalaking desisyong pinansyal sa isang panahon na emotional sila. Emotional dahil bago pa lang silang nag-retire, o emotional dahil nag-aalala sila sa kanilang pera, o emotional dahil pinahikayat sila ng isang taong may malapit na relasyon. At ang mga desisyong ginawa sa emosyon
ng walang maingat na pag-aaral at konsultasyon sa eksperto ay madalas na nagdudulot ng pinakamalaking panghihinayang. Ang tamang approach ay huwag magpagalaw ng malaking halaga ng pera sa loob ng unang taon ng retirement. Bigyan ang sarili ng oras para matuto, mag-research, kumonsulta at mag-isip ng malinaw bago gumawa ng anumang malalim na desisyon. At ang ikalima, at maaaring pinakamahalagang pinaghinayangan, ay ang hindi pamumuhunan sa kalusugan ng maaga. Naghintay sila. Naghintay sila hanggang may lumabas na sintomas. Naghintay sila hanggang may naging seryoso ang problema. At sa paghihintay na yon, ang ilang taon ng masayang retirement ay natubigan ng sakit, ng ospital, ng mga operasyon, ng patuloy na pag-inom ng gamot na nagastos ng malaking halaga. Ito ang paradox ng retirement. Ang mga tao ay nagtitipid sa preventive healthcare, sa regular check-ups, sa mas malusog na pagkain, sa tamang ehersisyo, sa wellness programs, pero gustong gumastos sa mga bagay na material. At pagdating ng katawan sa punto na hindi na nito kayang suportahan ang lifestyle na gusto mo, doon nila naiintindihan na ang pinaka-importanting investment pala ay ang sariling katawan. Ang kalusugan sa retirement ay hindi lang tungkol sa haba ng buhay. Tungkol ito sa kalidad ng buhay. Gusto mo bang maglakad ng walang sakit sa tuhod habang nakikipaglaro sa iyong mga apo? Gusto mo bang makapaglakbay ng walang dalang mabigat na bag ng gamot? Gusto mo bang maging ganap na nandoon sa mga mahahalagang sandali ng iyong pamilya, hindi lang pisikal kundi emosyonal at mental din? Ang lahat ng iyon ay nangangailangan ng maingat na pag-aalaga sa katawan at hindi ito magsisimula sa retirement. Kailangang magsimula ngayon kahit anong edad ka pa. Ang mga pinaghinayang na ito ay hindi istorya ng kasawian. Ito ay mga aral na binabayaran ng mga taong nauna sa atin at ibinabahagi ngayon para hindi mo na kailangang bayaran ang parehong presyo. Ang retirement ay hindi dapat takot. Hindi dapat ito maging panahon ng pag-aalala at kalungkutan. Ito ay dapat maging pinakamagandang kabanata ng iyong buhay. Puno ng kalayaan, ng kapayapaan, ng pagmamahal, at ng mga sandaling hindi mo mabibili ng pera. Pero ang magandang retirement ay hindi nangyayari ng mag-isa. Kailangan itong planuhin, kailangan itong pangalagaan, at kailangan itong protektahan mula sa mga impulse purchases, mula sa presyo ng ibang tao, at mula sa ating sariling mga damdamin na nagsasabing, deserve ko ito. Oo, deserve mo ang magandang buhay sa retirement. Pero ang magandang buhay ay hindi palaging nangangahulugang malaking bahay, bagong kotse, o walang katapusang pagbibigay sa pamilya. Ang magandang buhay ay ang gising ka tuwing umaga nang hindi nag-aalala sa pera. Ang magandang buhay ay ang may sapat kang ipon para sa iyong gamot, para sa iyong libangan, para sa iyong pangangailangan kahit anong mangyari. Ang magandang buhay ay ang kalayaang pumili, hindi ang pagkaalipin sa mga desisyon na ginawa mo noon na hindi mo na mabago ngayon. Kaya kung nasa retirement ka na o malapit ka na doon, tanungin mo ang iyong sarili ngayon, ano ang tunay na nagpapasaya sa akin? Hindi ang nagpapakitang gilas, hindi ang nagpapahalaga sa iba, kundi ang tunay, malalim, napapanatiling kasiyahan. Maaaring ito ay ang simpleng umaga kasama ang iyong asawa, ang magluto ng paboritong pagkain, ang makapanood ng pinagsisisihan mong palabas ng mahabang panahon, ang makipagkita sa mga matatandang kaibigan, ang makapag-pray ng tahimik sa umaga. Doon na paglakad sa parke. Ang nakapagkanda pitwo, tisang simpleng papastatay po that hindi kailangan ng malaking pera. And madalas, ito ang pinakamalalim na nagbibigay ng kasiyahan sa mga taong nasa pagtanda na. Ang pera sa retirement ay parang tubig sa isang banga. Kapag maingat mong pinamamahalaan, mabibigyan ka nito ng buhay sa mahabang panahon. Kapag pabaya kang gumastos, mabilis, walang plano, walang isinasaalang-alang ang bukas, mauubos ito ng hindi mo inaasahan. At kapag ubos na, walang paraan para punan muli ang banggang iyon sa paraang dati mong nagagawa noong nagtatrabaho ka pa. Kaya ang pinakamahalaga mong trabaho ngayon, kung retirement ka na o malapit ka na, ay ang maging bantay ng iyong sariling kinabukasan. Hindi ang maging maramot, kundi ang maging matalino. Hindi ang tanggihan ang lahat ng kasiyahan,
kundi ang piliin ang mga kasiyahang tunay at napapanatili. Ikaw ay nagtrabaho ng napakahirap para makarating dito. Ang iyong retirement savings ay hindi lang numero sa bangko. Ito ang mga tao ng iyong buhay, ang iyong pawis, ang iyong sakripisyo, ang iyong mga pagkakataong pinili mong ipagpaliban para sa kinabukasan. Igalang mo ito, pangalagaan mo ito, at gamitin mo ito ng may karunungan para sa mga bagay na tunay na mahalaga, para sa mga sandaling hindi mo mabibili ng pera, para sa isang retirement na hindi ka magsisisihan sa katandaan mo. Ito ang mensahe ngayong araw. Hindi babala ng takot, kundi tawag ng pag-asa. Mayroon kang pagkakataon ngayon pa lang, na gumawa ng mas matalinong desisyon, na protektahan ang iyong kinabukasan, na tiyakin na ang iyong mga huling kabanata ay puno ng kaginhawaan, ng dignidad at ng tunay na kasiyahan. Huwag hayaang ang 5 pagkakamali na ito ang maging kwento mo. Piliin ang mas magandang dulo at magsimula ngayong araw.